Hi everyone! Ako pala si Nandi Salas, isang OFW dito sa bansang Croatia. For today's video guys, so sabayan nyo ako kasi wala po akong trabaho ngayon. So yes po, totoo po yung narinig nyo. So wala po akong trabaho sa ngayon kasi po pinaprocess po yung bago kong working permit. So bawal po akong magtrabaho kasi yung luma kong working permit, yung kasi agency ako dati tapos ngayon parang inabsorb ako ng company na pinagtrabahuan ko. At least after mga 1 year mahigit, na-release na rin ako sa agency. So good thing is matagal-tagal din akong na-absorb sa aming company kasi nga ho may sila kasulatan na bawal pa kaming i-absorb ng time na yun. So, pasalamat ako ngayon kasi nga ho, bibitawan na nila kami. So, at least, maging okay-okay na yung sahod ko soon. Tapos, okay naman po yung benefits. Yung nagustuhan ko lang talaga is may ticket ako pa uwi pag matapos ko yung 2 years. Bahala na, basta yun lang yung kuan ko. Tapos, free accommodation, tapos free food sa mag-duty. Bahala na yung trabaho. Basta pag dito ka na sa Europa bawal ka talagang mag-inarte dito. Bawal yung mga maarte dito. Ito yung mapili sa trabaho, dyan ka matingga. So ngayong video is gumala kami sa Slimy Mountain kasi nga ho wala po akong trabaho. Tapos umulan na ng snow kaya pumunta kami ng friends namin. Ayan. Okay. Sige, itulak, itulak. Sige, ayan, ayan. Super lamig na ngayon dito po sa Slimy. Tapos ayan po yung pila during pagpunta namin ng mga kaibigan namin. Ang daming taong nakapila. Tapos ayun, basta yung ID mo pala dito pag andito ka sa Zagreb, wala po yung bayad. Pero pag dun sa ibang mga isla na yung address ng ID mo, so may bayad po yan siya na 10. Sa akin, okay lang siya, wala akong bayad kasi dito nga ho, sa pinaka city yung address ko. So ito na po, sumakay kami ng cable car. So, pagkuan mo pala doon sa entrance, so ibibigay mo yung ID mo. So, sila na yung magsabi kung may babayaran ka o wala. So, basta yung kuan ko isa, pag Zagreb yung ID mo, wala po siyang bayad. Free po yan siya. So, bibigyan kayo yung parang card siya na may QR code. So, yun yung kuan nyo sa machine para kayo makapasok sa cable car. So, ito na yung sumakay kami ng cable car nito. So, yan po yung mga ice or snow sa baba. Pero ngayon, natutunaw na po kasi wala na po yung nag-ulan ng snow dito. So, ayan po yung snow. Tapos, nasa taas kami niyan. Nagsakay kami ng cable car. So, marami kaming pumunta, mga friends namin. So, ayun. Tingga ako ngayon. So, hindi ko pa alam kung ilang days pero sabi ng boss namin mga 15 days po siya approximately. So antay lang ako. So nakatambay lang ako ngayon sa accommodation. Tapos kung may mag-aya na mga friends, so ayun, sama-sama lang para hindi ako mabugnot sa bahay. Tapos, kasi sobrang lamig na dito ngayon. Winter time na po dito sa bansang Croatia. So, napakalamig na po ngayon dito. So, ayan po, nag-snow na po. Tapos, yan yung pataas na po doon talaga sa tuktok yung may pinaka-ice. Tapos, yun yung dinadayo yung malapit sa tower. So, andun yung ice. So, may parang laro-laruan doon. Pwede ka mag-skating doon. Tapos, pwede ka
anong padudos yung parang dulas ka doon sa mga ice. So may nakita pala kami yung parang sakayan. Yun yung ginamit namin. Tapos ayun, nagdala kami ng kape kasi ang lamig doon. So nakapagkape kami doon at least nawala-wala po yung lamig namin. Tapos doble talaga yung susuotin mo. Dapat doble, tapos pang winter na kuan talaga. Yung mga gamit, yung jacket dapat makapal, tapos doble-doble pa po. So 3 jacket yung yung sinuot ko. Tapos sa pants naman dalawa, tapos isang jogger, tapos isang pants, tapos yung winter shoes po para hindi po kayo malamigan. Tapos magdala din kayo na hand gloves. Bonnet po para hindi ako kasi sinisipon ako pag sobrang lamig. So kailangan ko talaga ng bonnet. Tapos hand gloves para hindi kayo masyadong malamigan doon. Okay naman siya yung experience, napakaganda. So ayan po yung sa paligid, yung mga puno po yan, buhay po yan sila pero naglagasa na po yung mga dahon kasi nga hindi na kinaya sa sobrang lamig. Tapos ayun, yung nasa baba, yung nakita yung mga white snow na po yan. Pero ngayon time na to is wala na po yan. Doon lang po sa tuktok yung may snow pero unti na lang po yung natira ngayon. So inaantay naming umulan naman ng snow para bumalik naman kami doon. Good thing is wala po akong trabaho sa ngayon. So tinga po ako mga 15 days pero okay lang. Worth it po yung pag-antay ko. So yung process pala nito ng papel ko na i-cancel yung working permit ko na luma is in-apply po ako ng October. Tapos ngayon pa siya lumabas yung yung working permit na bago. So absorb po yung tawag. So bakit po ako natagalan na absorb sa aming company, which is po yung is may kasulatan po sila sa agency. So ayun, buti nga ngayon ni-release na kami. So mahigit na po ako 1 year dito sa aming company, tapos sa agency din. So deserve ko rin to kasi nagpaplano na kasi ako sanang dapat mag-resign. Pero ayun, inabsorb ako ng company na pinagtrabahoan kong hotel ngayon. So ayan ang kapal ng snow. So nakakalula din yan sa taas pagsakay mo ng cable car. So ang raming cable car yan, mga 50 ata na cable cars. Tapos ayun, ay kwento ko lang yung mga pinagdaanan ko ngayon. Bakit po ako natingga? Actually, yung ID ko is hindi pa po siya expired at saka yung working permit ko pero kailangan kong mag-stop kasi po kinakancel na po yung luma kong mga papilis, tapos nililipat na po siya sa company na pinagtrabahuan ko sa ngayon. So ayun, kaya natingga ako. So bawal din sa amin magtrabaho yung mga staff sa pinagtrabahuan ko na yung kinakancel yung working permit. So antayin talaga siyang ma-okay lahat yung papilis mo para hindi ka makaproblema or yung company para hindi magka-penalty kung may mag-check sa isang company. So kaya napilitan tayong nag-stop work pero okay lang yun, at least mag-relax din tayo paminsan-minsan. So ayan po ang kapal ng ice. So ang tagal din pala yung papunta doon, mga 20 minutes paakyat na wait ka sa cable car po. So 3 station po ang dadaanan mo. So ito 1, 2, 3. So pagka 3 is doon na kayo bababa. So ito na yung pang first ata, tapos basta 3 lahat siya. So pwede kang bumaba dyan kung gusto mong mag-hiking pero napakalamig sobra. May nag-hike naman pero make sure na kaya mo kasi ang layo din ng aakyatin mo. So pagkatapos niyan mga 2 minutes or 3 minutes dediretso na po yung biyahe nyo papuntang taas.
So, hindi lang po pala ako yung natingga dito ngayon during winter time po. Ang rami pong natingga ngayon sa ngayon. Yung iba, umabot na po ng 3 buwan. Yes po, totoo po yun. Kagaya ng yung galing ka sa yung sa isla. Yun yung tinatawag na mga seasonal job. So, kasi po dito sa bansang Croatia, pag close na po sa isda, babalik kayo ng city. Tapos, ayan po yung mga dapat nyong alamin sa pag-apply nyo. Yung dapat na applyan nyo dito na agency is may bahay po or accommodation sila sa city, kasi yan po yung mahirap kung wala silang accommodation, which is kayo yung magbabayad, so mahal yun. Good thing din sa akin kasi nga naka-accommodation ako sa company ko, hindi ako naka-accommodation sa agency namin sa ngayon. So yan po yung makagandahan, kasi nga yung company ko is nasa pinaka-city din yung accommodation. Nasa gitna lang ako ng Glabny at saka sa main square. So yan po, accessible po sa akin lahat. Kaya yan din yung kinuan ko na dito na lang ako, kasi okay naman yung accommodation. Tapos okay pa naman yung trabaho. Tapos ayun, may ticket nga pa uwi kaya ginrab ko na siya. Dito nga po pala sa bansang Croatia is bihira lang po yung company na nagbibigay ng ticket pauwi at pabalik dito sa bansang Croatia. Hindi siya kagaya sa Middle East na yung parang pag-apply mo pa lang, may alam mo na siya sa kontrata. So malalaman mo rin yan sa kontrata mo, no? So bihira lang po dito, mga 1% lang po yung company na nagpo-provide ng ticket po pauwi ng Pilipinas kung matapos mo po yung kontrata mo. So yung contract pala dito sa bansang Croatia is 1 year po. Depende na po sa performance mo. Kung pasaway ka, so pwede kang i-terminate ni employer. So yan po yung dito. So sa bansang Croatia is no work, no pay po dito. So hindi po siya kagaya sa sa Middle East na once na nakapag-sign ka na ng contract, so kagaya niyan sa Qatar. So nag-sign ka na ng kontrata mo sa Pilipinas. So pag flight mo pa lang niyan, so patak na po yung sasahurin mo. Pero dito po sa bansang Croatia is wala po yan. So kailangan yung magdala ng extra money or allowance para sa pagdating nyo dito, may gagamitin kayo. Tapos kung pwede, magdala kayo ng rice cooker para hindi kayo mahirapan pagdating dito, kasi mahal yan po dito. So nagre-range po yung mga rice cooker dito ng mga 30 euro. Yung 30 euro is maliit lang yun. So mahal po, mga 30 to 40, 50 ganon. Kung malaki, mga 45 or 50. Mahal po yung rice cooker. So ito na po yung pinakatuktok. So dito na po tayo bababa sa Slimy Mountain. Ito po yung tinatawag. So yung Slimy Mountain po is ito na po yung tourist spot po dito sa Zagreb, Croatia. So open po ito ng lahat po ng season. So open siya ng summertime. So open po siya ng winter time. So ito po yung babaan. So ito, bumaba na kami nito. Tapos doon sa unahan, doon yung galaan ng mga tao kasi andon yung mga snow. Tapos basta ang dami. So nagdala pala kami dito ng parang tumbler na parang thermos na may lagay na kape. Sinadya talaga namin yan kasi ang super lamig talaga dito, sobra. Kasi grabe yung snow. So, yung pala dito, yung Zagreb or Croatia is hindi po siya lahat po na city or na mga ano ba yung tawag, lugar is nag-snow. Dito lang po banda.
doon sa pinakatuktok ng bundok ang nag-snow dito. Kaya pinupuntahan din ito ng mga tao, ng mga taga-probinsya during winter time kasi nga ho, dito lang po yung may snow banda. So ito na po yung pinaka tourist spot nila dito during winter time and summer time. So maganda din pala pumunta dito pag winter time. Pwede rin kayong mag-picnic dito or yung parang akyat-akyat ng mga bundok during winter time. Pag summer as winter or summer. Pero ang kagandahan sa summer is hindi siya malamig. Sa winter naman is super lamig. So ang mga tao dito is madali lang pong umuwi. So saglitan lang po, mga 2 hours or 4 hours, depende sa iyo kung hindi ka ginawin. Pero kami mga 3 hours lang ata kami kasi nga may kasama din kaming yung kulang siya ng mga suot sa panglamig. So nilamig siya, so sabi niya uwi na kami. So alangan naman na hindi na sabihin namin hindi. So gininaw na siya kaya umuwi na rin kami ng time na to. So yun, may mga kuan din sila dito, mga equipment na parang kinukuan siya ba, yung binobulldoze siya, parang bulldozer siya ng ice snow para hindi masyadong iwan ko basta may inaayos sila dyan, nag-ayos ng mga snow dyan sa baba. Ayan po yung pinaka-snow. Tapos ang dami ditong mga tao around the world na nag-visit din dito. Ito yung tower sa taas ng tuktok. So ayan, mag-share ako sa inyo soon ng aking journey kung mag-a-apply na ako ng bago kong ID or TRC yung tawag dito sa bansang Croatia sa bago kong company. So yeah, mag-share pa ako soon. So abangan nyo kung ano pang mga drama sa aking buhay dito sa bansang Croatia. So mahigit 1 year na pala ako dito mga kabayan. Ingat po ang lahat. God bless you everyone.